Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, itong Bataan Nuclear Power Plant, may update tayo dito. Itatalakay natin ito. Pangalawa natin itatalakay ay itong si Pangulong Duterte. May speech at ipaliwanag natin yung isa sa kanyang highlights na kanyang sinasabi sa Lucena, San Pablo. Okay. Pangatlo nating pag-uusapan ay itong si Inday Sara Duterte at si Secretary Briones nagkita na para sa Department of Education. Yan ang itatalakay natin ngayon. Pero bago natin yan itatalakay, importante na mag-like sa video na ito. I-like nyo ang video, okay? Para kakalat ito sa taong bayan, sa friends and families natin at sa mga BBM supporters, okay? Like na. And marami ditong mga nanonood sa akin na hindi pa nakasubscribe. Subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking balita tungkol kay BBM, Inday Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Okay? So, punta tayo dito sa ating first na topic na Bataan Nuclear Power Plant. Walang masyadong balita ngayon guys, pero nag-update lang ako kasi good news ito eh. Ito yung binalita ng Philippine Star. Okay? Nag-vlog tayo dito noon, no? Nang sabi natin na dapat simulan na itong Bataan Nuclear Power Plant at sa ibang areas ng Pilipinas na dapat magkaroon na tayo ng nuclear power plant sa Pilipinas. Ngunit ang good news ngayon ay yung sinasabi natin sa first vlog na yung dapat simula na yung commissioning, okay? Para meron ng research at study, ganun-ganun. Di ba? Ngayon lang, binalita ito, 12 minutes ago pa ito sa Philippine Star. The Department of Science and Technology o DOST has completed the nuclear commissioning. Meaning, kumpleto na. Meron ng commissioning of a long mothballed research reactor in the DOST Philippine Nuclear Research Institute, which is the PNRI. Complex in... may lamok. I was dying inside. Sorry. So, DOST Philippine Nuclear Research Institute o PNRI complex in Quezon City, signaling the start of research and training of nuclear engineers and scientists as well as potential nuclear power plant operators in the Philippines. So, meron ng commissioning, mag-start na ang study, mag-start na ang research tungkol dito. At if ma-approve na ito, ay sisimula ng yung paggawa ng ipapatuloy na itong Bataan Nuclear Power Plant. At mag-research din sa ibang areas ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao na lalagyan din ng nuclear power plant. Okay? It's a good news. I was dying inside to hold you. So meron na. Okay? Libre kayong mag-comment react sa balitang ito na sisimula na ang commissioning tungkol sa nuclear power plant. Okay? So mag-comment react kayo dito sa issue na ito. Okay? Kung tama lang ba ito na ipapatuloy ito? Tama lang ba? Anong masasabi nyo na ang commissioning, the research and study sisimula na? After that, no, tuloy-tuloy na ito. Okay? Comment react kayo dyan. Okay, pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Pangulong Duterte na nag-speech nga sa Lucena. This is, binalita pa rin ito sa Philippine Star 53 minutes ago. President Duterte delivers his speech during the formal opening of the Philippine National Railways o PNR Lucena San Pablo commuter line in San Pablo City, Laguna on Saturday. So, nangyari ito kanina lang. Nag-speech ito si Pangulong Duterte. Isa sa mga highlights na sinabi niya na na-touch ako ay sabi niya natutuwa siya sa mga ginagawa niya, yung mga railways, yung mga build na ginagawa niya sa Pilipinas. Natutuwa siya lahat, no? At sabi pa nga niya, yung Davao raw ay hindi pa niya nabigyan ng mga ganito, no? Medyo mahina yung pag-build ng Davao for delicadeza sake. Mas sabi niya, mas inuna ko pa yung ibang lugar kaysa aking lugar. So parang na-touch ako na talagang si Pangulong Duterte, inuna talaga niya ang
ibang lugar compare sa kanyang lugar na Davao. So for the mga taga Davao nating mga audience dito, masasabi ko lang maraming salamat sa inyo sa paghiram sa amin ni Pangulong Duterte na mas inuna pa yung ibang lugar compare sa kanyang, ang daming lamok dito guys, mas inuna pa kasi yung ibang lugar kaysa kanyang, so para sa akin grabe itong presidenteng ito, no? Meron talagang delikadesa kasi pangit namang tingnan na ikaw yung presidente, taga Davao ka, yung Davao ang inuna mong mag-progress, di ba? So para sa kanya mas inuna talaga niya yung ibang lugar na maging progresibo bago yung Davao. So, Pangulong Duterte, maraming salamat po sa ganitong mga yung ganitong asal mo na talagang masasabi ko ikaw talaga ay Pilipino, na you are a great leader, no? Ilang days na lang ay mag-step down ka na as president. Masasabi kong mamimiss ka talaga ng Pilipino, no? So, ikaw ang isa sa pinaka masabi nating good example as president, o masasabi nating best president, no? Maraming salamat sa iyong mga ginagawa dito sa Pilipinas. Talagang heartily ang inyong mga ginagawa sa amin, okay? Libre kayo mag-comment again sa ginagawa ni Pangulong Duterte sa atin, guys, okay? Mag-comment down kung tama lang ba na mas inuuna ni Pangulong Duterte yung ibang parte ng lugar ng Pilipinas bago niyang sarili niyang lugar na Davao City. Mag-comment kayo guys, babasahin natin yan. Okay, moving forward sa ating next topic, update lang ito lahat, no? Kasi wala pa tayong nakikitang balita tungkol kay update tungkol kay Bongbong Marcos, no? Pero ito, party pa rin ito sa grupo sa mga pula, okay? Manila Bulletin 3 minutes ago, pinalita itong si outgoing Education Secretary Leonor Briones and key officials of the Department of Education met with Vice President-elect Sara Duterte and her transition on Saturday, June 25 to discuss the next steps during the transition period. So, nagkita na nga itong dalawa, no? Itong si Briones ay inappoint ni Pangulong Duterte at itong si Inday Sara na inappoint ni BBM, no, as Department of Secretary. Nagkita na. Alam kong itong si Sec Briones ay pinayuhan itong si Inday Sara Duterte kung ano yung mga bagay na i-update niya, no, para tuloy-tuloy ang magandang transition bilang bilang Secretary of Department of Education. At alam kong itong si Inday Sara naman, ang malaking respeto niya kay Sec Briones dahil itinalaga ito ng tatay niya. Okay? So, meeting with these two girls, both brilliant woman, Briones, Sec Briones, and our Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Libre kayong mag-comment, react sa pangyayaring ito tungkol sa ating education sa Pilipinas, no? Magiging mauunlad yung issue pa naman itong K-12 natin na i-review. Okay? Mga bitter dyan na mga pinklawan, magre-react na naman kayo dito na yung K-12 ay ni-review lang yan kung ano ang mga bagay na pwede pang i-improve. Hindi yan nire-review lang yan for the betterment sa ating Department of Education at sa mga estudyante natin. Okay? So, mag-comment react kayo sa mga galawan, mga progress natin tungkol dito sa Department of Education. Okay? So guys, patuloy natin ang bantayan, ipaglaban itong si President Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, and outgoing President Rodrigo Roa Duterte sa ating vlog. Okay? Ipaglaban natin yung tatlong great leaders natin. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. See you in my next video and God bless to one and all.